Hello mga master, ito na po ang ating panibagong vlog ngayong araw. Ay tutukan nyo ang aking video ngayong araw guys. Ay mag-overhaul tayo ng Bendix drive. Kung nakita nyo guys, naghuhugas po ako ng Bendix drive motor. At ito po guys, ang purpose po nito, ang Bendix drive po ang nagpapaikot ng flywheel. Kapag ito nasisira ay mahaging lang po ang starter motor at hindi iikot ang inyong makina. So ito po ang naging sira niyan guys, ang Bendix drive. So kung nakikita nyo guys, hiwa-hiwalay na po guys at nakabukod-bukod na po at malinis na po ang kanyang bearing, ang kanyang spring, ang kanyang hub, ang kanyang shaft, at saka kikita nyo po yung loob nyo guys, malinis na po. So tutigan nyo kung paano po ang procedure na pagtanggal at pag-repair ng Bendix drive. Ito po pala guys ang starter motor Bendix drive ng engine C240. Okay. Hi guys, good morning. Meron tayong issue ngayon sa starter. Starter slide. Nag-slide po ang ating starter, so i-repair natin. So ito yung starter motor. I-repair natin yung Bendix drive dahil sira na siya. Humahaging lang pag naka-start. So tuloy-tuloy ang panonood guys at tuturo ko sa inyo ang procedure kung paano mag-repair ng Bendix drive. Okay? Sa bagong lahat, mag-subscribe sa aking channel at i-like ang notification bell. Guys, ito po ang kanyang unit. Okay, let's go! Magandang araw mga kalyabi, mga master. Kumusta kayo dyan? Kung sama kayong sulok ng mundo, ito ang aking vlog ngayon araw ay panoorin nyo. Guys, magbubukas tayo ng Bendix drive. At ito, sisimulan na po natin ang aking vlog. Kumusta kayo dyan sa mga kalagayan ninyo, mapalokal man o abroad? Sana po mag-ingat tayo lagi sa panahon ngayon. Ito guys, sisimulan na po natin ang paano mag backlash ng Bendix drive or overrunning clutch. Nakita niyo po ang tanso sa ilalim. Kailangan pong tusukin ang bakal para magkaroon ng play sa itaas o kaya doon sa pinion gear. Okay, pagka nagalaw-galaw na po ang pinion gear, pwede mo nang sungkitin ang lock spring niya na nasa pinakadulo. Okay, so panoorin nyo mabuti kung paano ko po ito binaklas. Ganun din po ang pagbalik. Kaya pag napanood niyo ito ng buo, alam nyo na ang paano mag overhaul ng Bendix drive ng engine C240. Okay guys, watch out. Ayan po guys, dahan-dahan pong binabaklas ang Bendix drive spring sa dulo. Ayan po, sinungkit ko lang siya ng manipis na bakal. Ayan, kung gagamit kayo ng flat screwdriver, mag-iingat lamang po, baka madulas o dudulas o tatama po yon sa inyong kamay, saan-saan. Kaya mag-ingat po kapag gumamit ng matulis na bagay sa pagsungkit ng lock spring ng Bendix drive. Ayan po guys, nagbukas na po siya, natanggal na po siya. Sunod-sunod na po yan. Yan po ang pinakauna, tatanggalin yung spring. At ang kasunod naman yung kanyang spring cover. At ang kasunod naman ang kanyang Bendix pinion gear o kaya teeth kung tawagin, o kaya drive gear. Okay, drive gear. So mayroon po yung spring sa loob para maglalaro siya taas baba, at yung washer na yun na hinugot ko. Okay guys, pagkatapos naman nun, ang kasunod naman ay tatanggalin natin yung Bendix drive hub. Para matanggal po yun guys, ang dulo ng bakal na mayroong spline ay ipupukpok mo yun sa matigas na kahoy or semento. Wag lang po sa bakal, baka magkaroon ng damage at masisira na yung spline niya. So antay-antay lang po ng konti at pupukpok na po natin ang hub o kaya yung spline. So ayan po guys, gumalaw na po siya na nakita nyo. Ayan po, at hinuhugot na po natin ang Bendix drive shaft. Yan, ang Bendix drive shaft, yan po ang mayroon po yung spring din sa gitna, at yan po ang magpapaikot ng pinion gear. Yan, na kinakapitan naman ng spring sa stick bearing sa loob ng Bendix drive hub
para hindi siya mag-i-slide. Ngayon guys, kaya po natin ginagawa yan kasi ang spring sa loob ng Bendix drive hub ay weak na siya. Weak, ibig sabihin ng weak ay over-compressed na po siya. So yan na po guys, nabaklas na po natin. Ang kasunod po yun na babaklasin natin, natatanggalin ay ang bearing. Okay, so bago natin babaklasin ang bearing, check muna natin o double check muna natin ang position ng drive shaft. Yan, para hindi po tayo magkabaliktad pagbalik ng mga pisa-pisa. Okay, so yan na po, at atin pong sinukat, tinatandaan kung paano ito ibabalik. Okay, ang kasunod po niya natanggalin natin ay ang bearing. Yun po ang bearing na nasa unahan. Ayan. Okay, kung nakita niyo po yung nakaangat na bearing, yan po ang ating susunod na tatanggalin. Ayan. Okay, so paano po yan tatanggalin guys, ay gagamitin lang po natin yan ng dalawang spanner o kaya bearing puller. So yan po guys, natanggal na po yan, ginamit na po natin ng spanner. Okay, tapos pinokpok po yung hub na yan, yung hinuhugot ko, yan po pinokpok para lumabas yung bearing. Yan guys, pagkatapos ng pagtanggal ng bearing, kasunod na po ang Bendix drive hub. Yan po ang Bendix drive hub, at saka yan ang Bendix drive shaft. Yan, so ang laman po niyan ay ang spring at saka yung stick bearing. Yung stick bearing position ay iniipit siya sa dalawang spring. Okay, sinasabi ko na iniipit siya sa dalawang spring. Ayan, kung nakita nyo kung paano ko binaklas, ganun din po paano ibalik. Okay, so tandaan lamang po ninyo kung paano ko po ito binaklas. Yan. Okay, so pagkatapos yan guys, natin tanggalin ang mga pisa-pisa, yung mga spring, mga bearing. Yan, itabi lang po ng maayos at huhugasan na po natin ang mga parts ng Bendix drive. Okay, so tapos na po natin siyang babaklasin. So proceed na po tayo sa paghuhugas. Okay, so nakita nyo guys yung spring na yan, yan po ang laman ng Bendix drive hub. Super compressed na po siya, naipit na po siya, kaya nag-slide na po siya. Ang paraan naman yan guys, para hindi na po siya mag-slide, ay uunatin lang po natin ang spring. Yan, atin po yung uunatin, babalik normal at ibalik dun sa loob ng hub. So kung nakita nyo sa loob ng hub ay ang rabing dumi na nasa loob, carbon deposits. Yan, huhugasan po natin yan, at yan po ang dahilan kung bakit nagwi-weak ang starter, dahil po sa dumi o kaya sa overuse na rin po ang starter motor. Okay, so nakita nyo guys, yan po ang drive shaft, Bendix drive shaft, Bendix stick bearing, Bendix spring, Bendix drive hub, bearing, and washer, at saka yung pinion gear. Okay, so yan po ang spring nyo, nakita nyo super weak, dikit na dikit, weak na weak. Kaya atin po yung uunatin para may balik sa normal ang kondisyon ng starter Bendix drive. Okay guys, saka pala huwag nyo kalimutan i-like at i-share aking video. Sana po matulungan nyo ang iba nating mga kababayan at mga kabataan na nais pong matuto sa paraan kung paano po ito gagawin ang mga bagay na mga nais nilang matutunan. Grabe advantage na po ngayon dahil mayroon na pong ganito, so makapagturo na po tayo kahit online. So tulungan nyo rin po ako, sana po lumago na po ang ating channel, tuloy-tuloy po ang suporta, i-click nyo po ang notification bell para updated kayo sa aking mga vlog videos. At saka mayroon akong second videos guys, paano mag assemble or dismantle ng rotor assembly ng alternator. So kasunod na po nito guys, i-upload. So tutok lamang po sa aking mga videos. Okay, so yan po, naghuhugas na po tayo ng ating Bendix drive hub. Huhugasan po natin yan dire-diretso. Okay, so tuloy-tuloy lamang hanggang sa matapos ang video. Tatandaan lamang po ninyo guys,
kung paano ko po binaklas ang Bendix drive, ganun din po ang pagbalik. Okay, kung ano lang po ang pinakahuli kong binunot, pinakahuli kong tinanggal, yun din po ang pinakauna mong i-assemble. Okay, so yun lamang po ang tips. At para naman po sa mga baguhan po dito, para hindi po kayo magkalito-lito, lagyan nyo po ng number step by step kung paano ibalik ang yung mga parts ng inyong binagbaklas. Example, ang pinakauna nyong hinugot, lagyan niyo ng number 1. Pangalawa, number 2. Tapos yung pinakahuli, example sa number 10, ay yun naman po ang pinakauna ninyong i-assemble. Balik rin naman, doon ka naman magsisimula sa number 10, number 9, number 8, number 7. So ganun naman po ang technique kung paano mag-backlash ng makina para hindi kayo magkakalito-lito sa pagbabalik. At bago yan, bibilangin nyo muna ang mga tornilyo na ayon sa bilang ng inyong pagkakabitan. O yan po guys, nga pala, binibinat na po natin, inuunat na po natin ang spring para maibalik sa normal at hindi na po siya mag-i-slide. Okay, for example naman guys, na sa sobrang weak na po ng starter ay nasira na po ang mga spring niya. So pwede kayo gumamit o pwede kayo maghanap ng ibang spring sa mga lumang starter, o kaya bumili ng ibang spring at ilalagay dyan. Okay, basta importante maipit po ang Bendix stick bearing, yung nasa loob niya, mahabang stick bearing. Okay, so inuunat na po natin, yan lang po ang sekreto. Tatandaan nyo guys, ito binigay ko na sa inyo ng libre ang tips na ito sa mga bagong mekaniko at sa mga dating mga mekaniko, mga driver, mga electrician, mga operator, mga may-ari ng sasakyan. Kung nais nyo pong matutunan ay tutok lamang po sa aking video at i-share ito. Huwag kalimutang i-share. Tulungan na rin po ninyo ako. Okay, at huwag kalimutang mag-subscribe syempre. Okay, so yan na po guys, tapos na po ang linis. Nakita nyo naman po guys ang loob ng Bendix drive hub. Ayan, so yan na po ang stick bearing at nakita nyo na po ang spring ay bumalik na po sa normal. Inuunat na po natin. So yan po ang bearing, Bendix drive shaft, Bendix drive hub. Ayan, so kompleto na po. So ibabalik na po natin. Okay guys, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Tandaan lamang po guys, kung paano nyo pinanood ang aking video sa pagbaklas, ganun din po ang pagbalik. Shout out and God bless. Subscribe to my channel.